Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, ang tungkol sa update ng Amerikano na nakidnap sa Zamboanga del Norte. Itong pangyayaring ito naglagay na naman sa alanganing sitwasyon. Kahihiyan ba o maapektuhan ang turismo at posibleng ekonomiya dahil sa kidnapping na ito? Okay, noong October, dito sa headlines ng Rappler, ang balita is, no proof of life. Authorities stamp in search for abducted American. October 17, kinidnap o inabduct ang isang Amerikano na si Elliot O'Neill Estmon, isang residente ng Vermont, USA. Kailang nakapag-asawa ito ng Pilipina at nakatira sa Sibuco, Zamboanga del Norte. October 17 pa siya nung persahang kinuha siya ng 4 na armadong lalaki. Initially, lumaban siya, nag-resist. Kaya binaril siya sa paa. Then, isinakay siya sa isang motorized pambot at tumakas na sa dagat. So, halos isang linggo na ang nakakalipas hanggang ngayon, ang ating mga authorities is facing the dark. Walang proof of life. Okay. So, dito sa balita, ito na, ang PNP, si Brigadier General Romeo Juan Macapas, siya po ang Regional Director ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pahayag niya is, there is no proof of life as of now. 1 week na ang nakakalipas. So ano na ang nangyari sa abducted American? Okay, sabi ng Police General, we are still looking for proof of life. We haven't seen any indicators and until now, we're continuing our search. Nabahala na po ang US government, kaya nagpadala na po ang US ng FBI agents sa Zamboanga del Norte at para, tumulong ba o manguha ng update. Kasi ganyan po ang US government. Kahit isang citizen lang nila na nalalagay sa alanganin, talagang kumikilos. Okay? So, pinaghihinalaan ang as of now, yung mga kidnappers hindi pa kumukontak. Kailang ang duda, mga kidnappers ay mga miyembro ng Abu Sayyaf group na matagal nang naging irrelevant o wala na. It's been how many years? Wala na akong balita tungkol sa Abu Sayyaf. Tahimik. Ngayon, biglaan na mayroong ganitong kidnap for ransom at ang suspect is mga Abu Sayyaf at ang suspect is dinala sa Basilan. Okay. Kaya lang, ang governor mismo ng Basilan, si Governor Jim Saliman, sabi na wala sa Basilan. There is no indication na dinala sa Basilan ang kidnap American. Kasi sabi ng governor,
mula nung panahon ni PRRD, nalagyan ng libo-libong sundalo ang Basilan, Hulo, Tawi-Tawi. Isa pong infantry division, ang 11th Infantry Division, create direct utos ni PRRD para dagdagan ang sundalo itong lugar na ito kasi dito nag-ooperate ang yung mga terorista, Abu Sayyaf na ganyan, kakaunti ang sundalo, kaya makagalaw sila. So, dahil sa wisdom ng Pangulong Duterte, tandang-tanda ko pa, bagong Army Infantry Division, 11th Infantry Division, more or less, mga 7 to 8,000 soldiers, I'm not sure kung yung exact, ibinuhos ngayon dito sa operational area ng Abu Sayyaf. Tapos sinabayan pa ng development projects kung ano yung kulang na social services dito sa mga lugar na ito, binuhos panahon ni PRRD. At napakaganda po ang resulta kasi ang mga taong bayan dito sa lugar ng Abu Sayyaf nung una, tumutulong sa Abu Sayyaf. Pag may ganyang nakidnap na, ang mga tao tahimik, hindi nagsasalita. Bakit? Kasi ang Abu Sayyaf, pag makakuha na ng ransom money, millions of dollars, binibigyan ang mga tao, nakikinabang ang mga tao. Ganon nung una. Kaya lang, nawala, na iba na ang sistema nung umupo si PRRD. Nakuha ng gobyerno ang cooperation ng local government officials, ang mga tao. Kasi dumating naman yung mga kinakailangan nilang serbisyo. Kalsada, tulay, hospital, eskwelahan, whatever. Binuhusan ng development. Tapos nilagyan ng maraming sundalo, tuwan-tuwa ang mga tao. So ang mga tao, hindi na mag-cooperate, hindi na tumutulong sa Abu Sayyaf. Dito na sila tumutulong sa sundalo, sa gobyerno. Naging walang saysay ang Abu Sayyaf. Kaya matagal po na walang kidnap or ransom sa Mindanao panahon ni PRRD. So ito ngayon ang nakakabahala dahil biglaan, lumitaw na naman, nabuhay na naman. So, nasaan ngayon yung kidnap American national? By the way, isang vlogger itong Amerikano na ito. Hindi ko pa nakita kung ano yung YouTube channel niya. Basta yun ang balita. So, dahil wala sa Basilan, wala rin sa Huluba o Tawi-Tawi, nasaan siya ngayon? Buhay pa ba siya? So kung anong mangyaring, kung may mabuti sana kung ma-rescue ka agad, maganda, palakpakan natin, pasalamatin natin ang mga AFP, PNP. Ang AFP tumutulong na sa PNP. Kaya lang, kung hindi ito maagapan at may mangyaring masama, maitulad na naman tayo panahon ni yung mag-asawang missionary, Martin and Gracia Burnham. Nako, kung ilang buwan noon na naging captive ng Abu Sayyaf, yung mag-asawa, tinutukan ng media, ilang buwan yun. So, sentro ng balita sa buong mundo ang kidnap o ransom sa Pilipinas. Kaya ang resulta, takot ang mga turista na magpunta sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Panahon ni PRRD at ito, kahit itong early years ng Marcos presidency, dahil walang pangyayaring ganito sa Mindanao, kaya lumalakas po ang ating turismo. Kumikita ang gobyerno, kumikita ang mga negosyante, kumikita ang mga tao dahil sa turista. Dahil ganito, yan na, magkakaroon na naman ng travel advisory ang mga iba't ibang countries na huwag kayong magpunta sa Mindanao dahil ganito, malalagay tayo sa alanganin. Nakakaya sa buong mundo na nabuhay muli ang kidnap o ransom dito sa ating bansa, lalo na sa Mindanao. Kaya, panawagan, sana ang ating gobyerno magpakita ng gilas
gawin ang lahat ng paraan para mailigtas itong American national na ito para hindi na lalaki yung problema, para tuloy-tuloy ang ligaya, turista, mga taong bayan at ang ating ekonomiya.